siyang maawa, mahabag, at ikaw ang maglinis at maghugas sa mula sa may pinakamayedad o Diyos hanggang sa pinakabata. Bayaan o Diyos ang inyong sweet spirit ang siyang mangusap at ipahayag mo ang mga bagay na nais mong ipahayag sa aming kalagitnaan. Dakila ka lamang o Diyos, mapurihan ka. Bayaan o Diyos, ang iyong munting lingkod ay itago mo sa iyong likuran at ikaw lamang siyang makita. Papuri, pagdakila at pasalamat ay mauwi sa iyo lamang sa tangit na pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mahal natin pagpapakan natin, Panginoon. Okay, so purihin ang ating Diyos. Pwede ba makisuyo ng tubig, please? Salamat sa biyaya ng Diyos sa gabing ito. And while we are standing, ay buksan natin ang 1 Corinthians chapter 1. Chapter 1 of 1 Corinthians, verse 4 to verse 9. Atong basahin sa gabing ito. Okay, so nang abala atong basahin. I give thanks to my God always for you because of the grace that was given you in Christ Jesus. That in every way, verse 5, you were enriched in Him in all speech and in all knowledge, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Can you say amen to the words of God? Amen. Maaari tayo makaupo sa gabing ito. Okay, salamat sa biyaya ng Diyos at magandang gabi sa bawat isa. At sa gabing ito ay bayaan ng ilang mga oras at ilang mga sandali. May google natin sa salita natin Diyos. Medyo hindi pa rin mainam yung aking pakiramdam since last Wednesday. Pero gayon pa man ay naniniwala ako ng lubos at na ang Diyos ang siyang mangusap sa ating kalagitnaan. At bayaan sa mga sandaling ito ay bigyan natin siya ng papuri, pagdakila, pasalamat. Bayaan huwag huwag nating hayaan na tayo mapigilan ng anumang magawa ng kaaway. Bagkus sa gabing ito, wala tayong ibang attention, wala tayong ibang focus, kundi papurihan, luwalhatiin ang ating Panginoon. So kung sa gabing ito medyo alalalan ulit ako ay please bear with me lang. At gayon pa man, please include me sa inyong dalangin para ating mapag-usapan ng malaya ang mga salita ng Diyos sa gabing ito. Okay, so without further ado ay ating puntahan ang ating pinaka-series, pinaka-topic sa mga nakalipas pa ng mga Friday. Pinag-uusapan natin sa mga nakalipas na mga gawain ang patungkol sa mga sulat ni Pablo. Nagsimula tayo sa kanyang buhay, nagsimula tayo sa background, sa relevance sa ating panahon, kung ang sulat ba ni Pablo ay relevant pa ba sa ating panahon ngayon. Dahil, of course, itong mga sulat ni Pablo ay thousands of years ago na nagdaan at marahil ang ilan na magsabi ito ay para lamang sa mga specific churches na kanyang sinulatan. Yung sulat niya sa Romans, para lang dun sa mga taga-Rome. Itong sa Corinthians, para lang sa Corinto. Pero gayon pa man, napuntahan natin na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Sabi nga sa Banal na Sulatan, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Pinuntahan natin ng mga nakalipas yung sulat ni Pablo sa Roma. Nakita natin kung anong kalagayan ng church na ito, kung paano ito divided dahil sa mga kaisipan na hindi united. Dahil iba't-ibang mga kultura ng Griego, ng Greek, ng mga Gentiles,
at ang mga Jewish people, iba-iba ang kanilang mga culture. That is why hindi sila kakasundo. When it comes sa mga kautusan ni Moses, kakaroon sila ng mga doctrine na hindi maiinam, tulad ng kinakailangan mag-practice ng Sabat para maligtas, kinakailangan gawin ng kautusan ni Moses para maligtas, etc. etc. At makita natin sa mga sulat ni Pablo kung anong nais niya dun sa church na ito, na tayong lahat, makita natin na tayo, Griego man o Hudyo, lahat tayo nagkulang, pero ang Diyos ang siyang nahabag sa atin. Pinakita ni Pablo sa kanyang sulat na anuman ang ating lahi, kahit man tayo ay Gentile, kahit man ikaw ay Hudyo, ay wala na tayo may pagmamalaki sa ating sarili sapagkat tayong lahat ay nagkasala. At dahil tayo lahat ay nagkasala, sabi ni Pablo, ang ating Diyos na siyang dakila sa pag-ibig ay nahabag sa atin. At pinagkalooban tayo ng regalo. Sabi doon, yung regalo ay yung biyayang ito. Nakatanggap tayo ng biyaya na tulad ng regalo, na nung tayo, sabi doon sa isang account, nung tayo ay makasalanan pa, ang ating Panginoong Kristo Jesus ay namatay para sa atin. At nakita natin ang disenyo ng Diyos, hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa Israel, bagaman ang Gentiles, masabi natin, ang Gentiles sa pinibigyan ng focus ngayon ng Diyos, dahil ito ang panahon na kung saan nangyari ang mga hula, nabibigyan ng panahon ng Diyos. Sabi sa isang account, I think sa Old Testament, sabi doon, bibigyan ng panahon ng Diyos, uukulan niya ng panahon ang mga hindi nagsitawag sa Kanya, mga Gentiles. At ngayon, salamat. At ngayon ay, ito'y tinatawag natin na panahon ng mga hintil, pero darating ang araw, darating ang mga oras, darating ang panahon na ibabalik ng Diyos ang Kanyang plano. Ibabalik ng Diyos o mangyayari ang mga plano ng Diyos para sa bayang Israel. So kaya sabi doon sa Roma, huwag tayo magmalaki, huwag tayo magmayabang, pero ang sabi doon, tayo ay maglingkod sa Diyos na may iisang Diyos, iisang Espiritu, iisang buhay. At yung ating iaalay sa Diyos ay hindi nakatulad ng mga pag-aalay na ginagawa ng mga Jewish people, kundi ang ating ihandog sa Diyos ay ang ating buong buhay. Isang haing handog, isang haing buhay, a living sacrifice, holy, acceptable unto God. So nais ng Diyos na, to summarize, na yung natin pinag-usapan last time, nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng iisang kaisipan. One mind, one spirit, at ang sasambahin natin ay nag-iisang Diyos. So atin natapos ng ang sulat ni Pablo sa Rome. Ngayon ay pag-usapan natin sa gabing ito ang kanyang sulat sa first epistle of Paul to the Corinthians. So 1 Corinthians yung ating pag-uusapan sa gabing ito. So dalawang sulat ni Pablo sa Corinto, at so kung pwede ma-display yung ating slides for tonight. So meron dalawang sulat si Pablo sa Corinto, at dadaanan natin sa gabing ito yung kanyang unang sulat sa church ng Corinth, or Corinthians. Okay? So yung church ng Corinth, or yung Corinthian church, ay madalas natin mapakinggan as itong mga taong ito ay madalas sulatan ni Pablo. Okay? Dahil itong mga taong ito, itong church na ito ay, to put in lighter terms, ay sobrang pasaway. Marami silang mga offenses na ginagawa, at si Pablo, in his concern para sa church na ito, ay nagsusulat siya ng maraming sulat para sa church na ito, para isaayos, ituwid itong church na ito, at hindi sila mapunta sa maling landas. Okay? If we can recall, nung pinag-uusapan natin yung church ng Rome, yung Romans, kung maalala ninyo, merong specific lamang na may specific na problem na nais i-address lang si Pablo doon. Maalala niyo kung ano? So yung specific problem na yon na sinasabi ko ay yung dispute or yung hindi pagkakaisa ng mga Jewish people at saka ng mga Gentile. At ang nais ni Pablo dun sa letter na yon, mahabang kanyang sinulat at pagkakalatag,
pero ang nais lang niyang iparating ay magkaisa. Huwag kayong mag-away-away, huwag kayong magtatalo-talo sa mga turo o sa mga nakagisnan na batas. Hindi yan cause para mag-away-away, kundi lahat tayo ay pinatawad, lahat tayo ay makasalanan, at lahat tayo pinatawad ng ating Diyos. So yun yung nais niyang i-address dun sa church ng Rome, sa kanyang sulat sa church ng Roma. Pero dito, actually, ay maraming mga points na nais i-address si Pablo dito sa church ng Corinto, dito sa sulat niya sa yung una niyang sulat dito sa church ng Corinto. Okay? So bigyan mo natin ng background. So if come on the next slide please. So naalala niyo to, yung sulat niya sa 1 Corinthians, ito ay nabuo around 53 or 55 AD, so hindi man sakto yung dates niyan. Pero around this time, ay medyo nakapasimula pa lamang yung ministry ni Pablo. At itong sulat niya sa Corinto ay from 53 to 55 AD ay nabuo itong kanyang sulat. So kung next slide natin, yung church ng Corinth ay, di ko alam kung kita, pero situated siya dun banda sa bandang gitna, kung makikita niyo buong picture, no? Sa bandang gitna siya, at actually nakikita niyo yung dalawang, yung main island na sa taas at parang isla doon sa baba. So hindi talaga siya isla. Yung pinakagitna na daanan dyan, yun yung tinatawag na city ng Corinth. Okay? So, dito sa church na ito, sa church ng Corinth, kung mapupunta natin sa next slide, si Pablo ang ginamit para ma-found itong church na ito. Kung maalala niyo sa church ng Rome, ito yung nagsimula ng may mga Jewish settlers, Jewish immigrants na nagsama-sama doon sa Rome. Binahagi ang pagkatao ni Kristo. Pero itong church ng Corinth, or yung Corinthian church, ito nagsimula sa ministry ni Pablo. Okay? So ginamit si Pablo as a minister para sa church na ito. At itong church na ito ay nabuo around AD 50. So, around that time, 49-50 AD, nagpasimula si Pablo ng kanyang ministry. At actually, kung babasahin niyo yung Book of Acts, merong mga tinatawag or may mga divisions of journey or paglalakbay si Pablo. So, hindi natin masyado pupuntahan yan, pero ito yung tinatawag ng mga scholar na second journey ni Pablo. So, sa first journey niya, may mga inikot siyang lugar, at sa pangalawang paglalakbay niya ay nadaanan niya itong lugar ng Corinth. Okay? At actually, ito'y nabigyan ng account dun sa Acts chapter 18. Okay, so pupunta natin yung Acts chapter 18. Let's open our Bibles sa Acts 18. So, after ni Pablo manggaling dun sa Athens, ay pumunta siya dun sa lugar na tinatawag na Corinth. To summarize, yung Acts chapter 18, ay nakita niya doon, basahin niyo na lamang, nakita niya doon si Aquila, na, dapat nasa na to last time, nakita niya doon si Aquila, na yung asawa niya si Priscilla, galing sila sa Rome talaga, pero dahil kung maalala ninyo, inutusan na paalisin sila ni Claudius Caesar doon sa lugar ng Rome, at sila ngayon ay napunta doon sa Corinth. Okay? So nasumpukan sila doon sa Corinth. Sila yung mga Hudyo na sila Aquila at si Priscilla. At si Pablo, actually, ay doon siya nagstay for the while habang nandun siya sa Corinth, doon sa bahay nila Aquila at ni Priscilla. At si Pablo doon siya nagstay, doon siya nagtrabaho. So si Pablo ay may trabaho at that time, at ang kanyang work ay isang tent maker. So parehas sila, dahil parehas sila ni Aquila at ni Priscilla ng trabaho. So sila Aquila at Priscilla ay tent maker din. At si Pablo ay ganun din yung kanyang tinatrabaho para, of course, para makabiyahe siya, dahil hindi naman yun libre talaga yung pagbiyahe-biyahe niya. So nagtatrabaho siya, and then pagdating ng Sabat, ay nangaral siya dun sa church ng Corinth. Or dun sa synagogue, wala pa yung church no? So synagogue pa lang siya, or isang building. Kada Sabat ay nangaral siya doon to both Jews tsaka mga Greeks. At
So, dumating sa panahon na habang sila'y nangangaral, okay, so summarize ko na lang, nung dumating sa panahon na habang sila'y nangangaral sa mga Hudyo, yung mga Hudyo ay hindi tinatanggap ang turo ni Pablo. So dahil tinuturo na ni Pablo si Jesus Christ, kung paano si Jesus Christ ang Messiah, ang tagapagligtas, kung paano si Jesus Christ ay namatay at nabuhay ng muli. Pero dun sa lugar ng Corinth, itong mga Hudyong ito ay hindi nila tinatanggap itong turo ni Pablo. Hindi sila naniniwala sa turong ito dahil blasphemous para sa kanila. At dahil doon, ang mga Hudyo ay nagalit ang mga Hudyo kay Pablo, pinahirapan ang buhay ni Pablo, at kaya at that time meron dyan isang statement, sabi doon sa verse 6, sabi ni Pablo doon, dahil ang mga Hudyong ito ay they opposed Paul and reviled him, sabi ni Paul, he shook out his garments and said to them, your blood be on your heads, I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles. Dahil sobrang na persecutions na kanyang inaharap sa mga, kaubayan na rin niya ng mga Hudyo. Sabi niya, from now on, sige, sa mga Gentiles na lang ako mangangaral at mangungusap. At sa katabing bahay noon, nung sinagog, nakilala nila, napuntahan nila si Titius Justus. At doon sa lugar niya, nagsimula ulit yung pangaral sa mga hintil. At habang sa tumagal ay si Crispus na nagmamayari nung synagogue na pinapangaralan ni Pablo, ay tumanggap din kay Kristo Jesus. At actually, nagstay siya doon for 1 year and 6 months. So matagal din siya nagstay doon sa Corinth. Ang ginagawa lang niya, nangangaral kada Sabat, nagatrabaho sa weekdays, at sa Sabat time, nangangaral siya. Ang mga Gentiles ay nagpasimulan tumanggap sa mga turo ni Pablo, sa turo ng ating Panginoong Kristo Jesus. At habang sa dumating ang isang araw, after 1 year and 6 months, dumating isang araw, yung mga Hudyo ay nagplan na siya ay ipakulong. Sa madaling salita, dinala siya dun sa tribunal. Dinala siya dun sa korte. Sabi natin ganyan. Dinala si Pablo dun sa tribunal at inireklamo dun kay Gallio, yung governor at that time sa lugar ng Corinth. Nireklamo nila si Pablo, sabi ng mga Hudyo, itong si Pablo nangangaral, nagtuturo ng wala sa kautusan ni Moses. So, blasphemous siya, ganito ang kanyang tinuturo, mali, hindi maganda ang kanyang turo, etc. So nireklamo nila lahat ng yun kay Gallio, sa governor at that time. Pero sabi ni Gallio, wala man akong pake sa inyo. Sabi niya doon, kung pumatay siya ng tao o kung gumawa siya ng masama, papakinggan ko kayo. Pero kung patungkol dyan sa mga kautusan ninyo kay Moses, dahil si Gallio ay Roman, sabi niya, wala naman akong pakialam dyan. Bahala na kayo dyan. Kaya sa madaling salita, itong mga taong ito nagdala kay Paul, dun kay Gallio, pinaalis din. At actually, ang nangyari dyan, kung mabasahin niyo yung verse 17, ito naman si Sosthenes, sa Acts chapter 18, verse 17. Si Sosthenes na may-ari ng sinagog, ito yung mga pinagtripan ng mga Hudyo. Ito yung binugbog ng mga Hudyo. Imagine that. Dahil hindi sila pinakinggan ng governor na si Gallio, ay pinuntahan nila doon si Sosthenes na may-ari ng synagogue at that time at binugbog sa harapan ng korte. Si Gallio, wala namang pakialam. So, ganun yung pinaka-summarize nung storya dito sa church ng Corinth. At hindi na siya dadaanan pa sa book of Acts until such time na dumating itong sulat ni Pablo sa church na ito, sa church ng Corinth. Okay? So after that, after na mangyari yan, umabasa niyo yung verse 18, umalis na ulit siya, pumunta siya ng Ephesus, tapos pumunta siya ng iba't ibang mga lugar, at after a while, nung kanyang third journey na tatawag,
bumalik ulit siya sa Ephesus at doon sa Ephesus, kung saan siya nagstay for 3 years, ay doon niya sinulat itong letter na ito sa church ng Corinth. So narinig niya na ang samot-saring mga hindi magandang balita. Maraming mga bagay na narinig siya na gusto niya ma-address agad, kaya sinulatan niya itong church na ito at that time nandun siya sa Ephesus. And actually, kung babasahin natin yung next slide, dun sa background ng Corinthian church. So, dun tayo sa next pa. Isa pa. So, actually, dito sa church ng Corinth ay yung previous niyan, please. Mukhang hindi ata na-sync. Pero anyway, so meron pa dapat yung isang page. Pero actually, itong mga sulat, maraming mga sulat si Pablo sa church ng Corinto. Hindi lamang itong 1st and 2nd Corinthians, or, hindi lamang itong dalawang letter na ito. Ayon sa mga scholar, ayon sa mga theologian, ay napakarami pang mga sulat ni Pablo para sa church na ito. And actually, in-address din sa Corinthians, kung mabasahin ninyo yung 1 Corinthians chapter 5, verse 9, meron siya doon tinutukoy na earlier letter niya. So bago pa yung 1 Corinthians, meron pa siyang earlier letter para sa church ng Corintong ito, na nagsasabi doon, di ba sinulatan ko na kayo na iwasan ninyo itong mga taong ito na sexually immoral? Okay, so meron pa siyang earlier letter. And actually, sa 2 Corinthians chapter 2, verse 4, meron din siya nare-reference na earlier letter pa. So marami siyang mga sulat para sa church na ito, hindi lamang dalawa. Ayon sa pag-aaral, sabi, ay itong dalawa lang yung pinaka na-recover, and the rest ng mga sulat ni Pablo sa Corinto ay hindi na na-recover. So mas marami pa raw itong mga sulat niya. Pero itong dalawa ay na-recover, at ito yung tinatawag natin na na-canonize. Ito yung nalagay doon sa Bible, dahil ito lang yung na-recover. At yung the rest ng mga sulat ay hindi na natagpuan pa. Okay, so ano ba itong nilalaman ng mga sulat ni Pablo sa Corinto? Sabi ko sa inyo, maraming mga bagay na nais siyang i-address sa church na ito. Marami siyang mga narinig ng mga problema, marami siyang narinig ng mga issue na nag-a-arise within this church. So, around 3 to 5 years lang niya iniwan itong church na ito, ay marami na nag-cause ng mga problema, marami na ng mga bagay na nag-arise. At hindi lamang isang sulat, 2 sulat, 3 sulat marahil, 4 na sulat, ay sinulatan ni Pablo itong church na ito dahil napakaraming mga problema na nag-a-arise. At sa 1 Corinthians, ay in-address niya ang ilan sa mga bagay na concern niya within this church. So kung pupunta na sa next slide. So within 1 Corinthians, ay merong 5 bagay na in-address siya sa kanyang letter. Una, ang problema ng church ng Corinto sa divisions. Nagkakaroon sila ng pagkabahabahagi at nagkakaroon sila ng mga kampihan. Ako kay Pablo, ako kay Cephas, ako kay Apollos. So itong church na ito ay nagkakaroon ng mga factions, mga grupo-grupo. Okay? Pangalawang problema, in-address niya within 1 Corinthians 5 to 7, ang issue ng sexual immorality within this church. So itong church na ito ay hindi lang basta nagkakagrupo-grupo, meron ding mga karumihan na ginagawa ang church na ito. At kanyang in-address sa kanyang sulat sa 1 Corinthians, no? Ikatlo, merong concern about pagkain na naman. Imagine, pati pagkain ay kinakailangang sulatan ni Pablo ng concern dahil nagkakaaway-away sila sa pagkain. Kasi yung mga Gentiles kumakain ng karne, yung mga Jewish people ay hindi. So nagkakatalo-talo na naman sila. Pero ibang mga Gentiles ay kumakain ng mga karne na inaalay sa mga Diyos-Diyosan. So may problema talaga na kinakailangan sulatan ni Pablo sa sulat niya na ito sa Corinto. Ika-4 na problema sa fellowship. Dahil problema, no? Sa fellowship, especially sa communion, di ba? Madalas natin binabasa yung 1 Corinthians chapter 11, pag
tayo nag-communion, di ba? Madalas natin binabasa yan. So may problema sila within the fellowship nang sabi doon, kapag ka nagkakatipon-tipon sila, instead na for the better, ay for the worse. Imagine that, pagka nagkakasama-sama sa fellowship, ay lalong lumalala yung problema nila, yung sagalot nila. At hindi sila maayos when it comes sa fellowship, sa gathering, sa communion. And lastly, sa 1 Corinthians chapter 15 ay may mga in-address din si Pablo na problem sa mga tao ng patungkol dun sa resurrection doctrine. Dahil may mga ilan na nagsasabi na hindi naman talaga na-resurrect si Jesus Christ. Parang imposible naman yun, Paul. At itong mga taong ito na sa Corinto ay ganun yung paniniwala nila na ang hirap naman mangyari na mabuhay ulit si Kristo, si Jesus Christ. So sa letter na ito ay in-address din niya yung mga bagay na yun. So napakaraming mga problema, no? At yung buong letter ng Corinth, marami siyang mga in-address, marami siyang mga tinama na pag-iisip, kaisipan. Dahil ang concern ni Pablo ay para sa mga sa church na ito dito sa Corinth. So hindi natin siya mapupuntahan lahat ngayon, pero at least siguro dalawa ay pwede natin mapuntahan sa gabing ito. So sa first chapter ng 1 Corinthians ay nakita natin, o nag-introduce si Pablo, so katulad nung sinabi ko sa inyo, di ba? Sa letter ni Pablo, nagpasimula siya magpakilala. So yung unang-unang letter ng bawat epistle ni Pablo ay sasabihin niya, Paul. So lahat ng mga epistles niya, lahat ng kanyang mga sulat, nagpasimula siya, Paul, an apostle of Christ, Paul, a servant of Christ. Ako to si Pablo, etc., etc., etc. So nagpasimula siyang i-introduce yung kanyang sarili. So ako to si Pablo, kamusta kayo dyan, mga taga-Corinto, pagbati sa inyo. So ganun yung kanyang sulat, hindi natin masyadong pupuntahan pa yan. Pero on the chapter 1, so mapansin niyo sa verse 1, binanggit niya ulit dun si pangalan nito, yung binugbog, si Sosthenes. Okay? Binanggit niya si Sosthenes na kasama niya itong brother na ito na binugbog ng mga Hudyo, kasama pala niya ito sa ministry. Diba? So sa chapter 1, inintroduce niya agad yung problem or yung nais niyang i-address within this church. Kung sa chapter 1 verse na nating basahin, basahin natin mga kapatid, kabataan. Sabi doon sa verse 10, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. For it has been reported to me, so nakarating sa kanya yung balita by Chloe's people, that there is quarreling among you, my brothers. Ano yung problema nila? Verse 12, what I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Sa madaling salita, nagkakaroon ng church na ito ng kampi-kampihan. Aba, si Pablo, siya yung aking sinusundan. Si Cephas, so, nung pag-alis ni Pablo dun sa church ng Corinth, siyempre dumarating itong sila Cephas. Actually, pag-alis ni Pablo sa church ng Corinth, si Apollo yung pumalit para mag-stay dun sa church na ito. Pero, ang hindi maganda nangyari is that nagkaroon ng mga favoritism ang mga tao sa Corinto sa mga mangaral. So, dumating dun si Cephas para mangaral. Of course, kakasama sila nila Pablo, nila Apollos. May mga tao doon nagsabi, aba, ang ganda ng pangangaral ni Cephas. Nung si Apollo ang nangangaral, aba, si Apollo ay marahan siya mangaral. At nung si Pablo nangangaral, aba, si Pablo, energetic kumangaral, active. At dahil doon, nagkakaroon sila ng mga kampi-kampihan. Ako kay Pablo ako. Ako gusto ko si Apollo mangaral. Ako gusto ko si Cephas na mangaral. Si Pablo, magaling siya, matalino siya. Siya yung gusto ko na mangaral.
Ganun yung nangyari sa church na ito. Kaya sabi ni Pablo, doon sa verse 13, si Kristo ba ay nahati na? At lahat ba tayo, sabi niya, lahat ba kayo ay binautismuhan sa pangalan ni Apollos? Or sa pangalan ko ba, kayo napako sa krus? Is Paul crucified for you? So ganun yung mga inintroduce si Pablo. Bakit kayo nagkatalo-talo? Bakit kayo nagkakaroon ng preferences? Bakit kayo nagkakaroon ng favoritism? Nahati na ba si Kristo? Actually, nagka-problema dahil yung mga pagkakahati-hati nila, mga division nila, hindi lamang basta division, nag-aaway-aaway na sila. Nagkakaroon sila ng hindi magandang fellowship. Nagkakaaway-aaway sila dahil gusto ng grupong ito si Apollo. Pwede natin sabihin, paghalimbawa lang, dahil gusto ng grupo nito si Apollo, sasabihin nila, si Apollo na lang mangaral sa amin. Huwag na si Pablo kasi si Pablo masakit magsalita. O kaya huwag na si Cephas kasi kay Cephas nakakatulog ako. O ganito, ganyan. So nagkakaroon sila ng mga dispute, pagkakatalo-talo, at pagkakagrupo-grupo. Pero si Pablo, in-address niya sa kanyang sulat, si Kristo ba ay nahati na? Ako ba yung namatay sa krus para sa inyo? O si Apollos ba, sa pangalan ba ni Apollos kayo na bautismuhan? Inintroduce niya ang ganyang tanong dahil ang sabi ni Pablo sa verse 17, "For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power." So, inintroduce si Pablo ang ganitong kaisipan. Ang mga mangaral, mga kabataan, ay hindi sila nangaral out of their own wisdom, out of their own strength, out of their own human knowledge. Ang mangaral ay, sabi dito, si Pablo ay nangaral, nagtuturo sa kanila, hindi ng mga magandang salita, dahil kung magandang salita ay baka, sabi niya doon, baka maubos yung krus ni Kristo. Maubos yung kapangyarihan nito. Pero ang sabi sa mga sunod na talata, ito yung gusto kong bigyan natin ng pansin, Sa mga susunod na talata, sa verse 18, ang katalinuhan ng lupa ay winasak na ng Diyos. Ang salita ng krus, sabi doon, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to those who are saved, it is the power of God. At kung tutuloy masahin sa verse 19, verse 20, sabi ng Diyos, yung katalinuhan ng tao ay wawasakin niya. Yung katalinuhan ng lahat ay basahan lang sa harap ng Diyos. Kaya sabi sa verse 20, sino makapagmalaki sa atin? Sinong matalino? At sabi niya sa verse 21, "For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe." Lakita sa verse 25, "For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men." Bakit ito inintroduce ng ganitong kaisipan? Dahil itong mga taong ito ay tumitingin na lamang sa skills or sa gifts. Sabi natin ganun. Tumitingin sila sa style ng pangaral. Tumitingin sila sa style ng leadership ng mga taong ito, kay Pablo, kay Apollos, kay Cephas. At nakikita nila, wow, si Pablo matalino. O wow, si Apollos matalino. Wow, si Cephas matalino. Dito kami susunod. Ito yung mas tama, ito yung mas okay. Pero ang ini-introduce ni Pablo, lahat ng ating katalinuhan ay basahan sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, kung matalino man si Pablo, si Apollos, o si Cephas, lahat ng yan sa harapan ng Diyos ay wala. At kaya, kung mabasa natin verse 28, 29, 30, 31, sabi doon, kaya sa lahat ng bagay na ito, kung meron man tayo masumpungan na wisdom, ay sabi ng Diyos para ipahiya yung mga pantas, yung mga simple tulad natin. Tulad nila Pablo, hindi sila nagmamalaki. Yung mga simple na tulad nila ay sabi doon ay binigyan ng pagkaunawa ng Diyos para ipahiya ang mga pantas. Basahin natin yung verse 28,
God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. Even tayo, no? Kahit hindi lang sa mga mangangaral, kaya tayo pinili ng Diyos, hindi dahil ikaw ay matalino, hindi dahil ikaw ay may alam sa mundong ito, tayo na mga hindi naman ganun kataasan yung status sa buhay na ito, pero sa pamamagitan ng mga ating kahinaan. Isang account pa sa 2 Corinthians, ano? Pupunta natin sa mga susunod na mga panahon. Pero sabi doon, sa pamamagitan ng ating mga kahinaan, ang kalakasan ng Diyos, ang luluwalhati. Kaya pinili ng Diyos tayo na mga simple lang. Tayo na mga hindi naman kataasan, hindi naman kasikat, ka-noble ang ating mga buhay. Pinili tayo ng Diyos para ipahiya ang pantas. Ipahiya yung mga nagsasabi na sila ay matalino. Ipahiya yung mga nagsasabi na sila ang may alam. Okay? Kahit kayo na mga kabataan tayo, binigyan tayo ng wisdom ng Diyos para ipahiya even yung mga magsasabi na nag-aral sila, nagsunod ng kilay for many years. Kaya kayong pagkalooban ng Diyos ng wisdom. At yung mga bagay na natanggap ninyo, yung mga pagkatuto sa salita ng Diyos, ay hindi ito sagana ng inyong sariling pagsumikap, kundi ito ay pinagkaloob ng Diyos na wisdom. Okay? At yun yung in-introduce si Pablo. Walang sino man ang pwede magmalaki. Kaya nga sabi sa verse 31, kaya nga sabi niya doon, kung sino man magmalaki ay magmalaki lamang sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sabi doon sa verse 30, because of Him, because of God, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Kaya tayo nakatamo ng wisdom sa mundong ito dahil sa ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi dito, lahat ng mga bagay natin natutunan, wala tayong may pagmamalaki sa ating sarili, lahat ng ito ay nagmula sa ating Kristo Jesus. Kaya sa chapter 2, ang in-introduce niya, kaya even yung mga mangangaral, kung sino man, si Pablo man, o si Cephas man, o si Apollos man, hindi sila nagtuturo ng may eloquence, or ng kagandahan ng pananalita, or hindi sila nagtuturo dahil marami silang alam. Hindi sila nagtuturo dahil sila ay merong mga knowledge na napakarami. Hindi sila nagtuturo, ang mga mangangaral ay hindi nagtuturo dahil marami silang alam or marami na silang natutunan. Pero ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 7, ang kanilang ini-impart lamang ay ito. 1 Corinthians chapter 2 verse 7, sabi dito ni Pablo, hindi nila ini-impart ang katalinuhan. Hindi kami matalino at ini-impart namin sa inyo yung katalinuhan ko. Kundi ang sabi dito, verse 7, but we impart a secret and hidden wisdom of God. Nang sabi dito, which God decreed before the ages for our glory. None of the rulers of this age understood this. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Kasi sabi ni Pablo, hindi dahil matalino ako, i-impart ko sa inyo yung katalinuhan ko. Hindi dahil marami na akong alam, iiwan ko sa inyo yung mga nalaman ko na. Kundi ang sabi dito ni Pablo, I impart to you the secret and hidden wisdom of God. Ang binabahagi ko sa inyo, sabi ni Pablo. At sabi ng mga ngaral, at ngayon, mga ngaral na ating napakinggan o babasa, nakikita, ang ini-impart nila sa inyo ay hindi wisdom that they have or that they already have, no? Kundi this wisdom that is, sabi dito, we impart to you a secret and hidden wisdom of God. Ini-impart ko sa inyo ang wisdom ng Diyos. Okay? At ang sabi dito, basahin sa verse 9, no? But as it is written, what no eye has seen, nor ears heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him, these things God has revealed to us through the Spirit.
For the Spirit searches everything, even the depths of God. Kaya mga mangaral, ang mga naungusap ng salita ng Diyos, ang mga tunay na naungusap ng salita ng Diyos, what they impart is not their knowledge or their intellect, kundi ang katalinuhan, ang wisdom that comes from God. That is of God. At itong wisdom na ito, sabi dito, pag in-impart nila ang wisdom from above, ito, sabi dito sa verse 10, ito yung siyang magre-reveal sa iyo. These things God has revealed to us through the Spirit. Sa pamamagitan ng Spirit. So yung mga ngaral dito ay hindi nagre-reveal sa inyo. Kapag may marinig kayong pangaral at meron kayong bagong nakita or bagong napakinggan or bagong nagpa-excite sa inyong puso, hindi yung mga ngaral yung nag-reveal sa inyo nito. Kundi, ang sabi dito, ang Espiritu ng Diyos. At ang isang mga ngaral, okay, so take note, especially sa mga kalakihan. Ang isang mga ngaral, what they impart is not their intellect, but God. They share God. They impart God, the Spirit of God, the wisdom of God. At yung Spirito na yan na mapunta sa'yo, siya yung magre-reveal sa'yo ng mga bagay. Kahit na magsalita ako ng magsalita dito, no? Marahil may makuha kayong knowledge or trivia, pero that is not from God. That will not bless your life. Kung may makuha kayong trivia, nalaman ninyo na yung Corinth ay nakapunta doon sa lugar na yon, okay, may trivia na kayo, pero hindi kayo maliligtas using that trivia. Hindi nyo malalaman yung mga deep things of God dahil meron kayo nalamang trivia. Kundi sa pamamagitan ng Espiritu na siyang ini-impart sa inyo. Ito yung magbubukas sa inyo ng salita ng Diyos. Hindi ako magbubukas ng salita ng Diyos, hindi mga ngaral, hindi si pastor, ang Espiritu na nasa inyo, na ini-impart kada pangaral, kada gawain. Ito yung ating dinadalangin na, Holy Spirit, come. Kaya nga tayo may prayer, may awitin na cleanse us, consume us, at bayahan yung Espiritu Santo manahan sa atin sapagkat yung Espiritu Santo ang siya magpapahayag ng kanyang salita. Okay? So kahit na gaano katagal, kahit na gaano karami ang aking sabihin, kahit na gaano ako ka-active o gaano ka-active ang mga ngaral, o kung gaano katahimik yung mga ngaral, ang Word of God or ang pagkaalam ng salita ng Diyos ay hindi nagmumula dun sa kanilang mga tinig. Nagmumula ito sa Espiritu na nanahan sa inyo. Yung pagkaalam ng salita ng Diyos ay, sabi dito sa verse 10, it is revealed to us through the Spirit. Kaya sabi sa verse 9, wala nakakita, wala nakarinig eh. So paano ko yun may papangara? Wala pa nakakita, wala nakakarinig. No? What God has prepared for those who love Him. Pero sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sabi doon, for the Spirit searches everything, even the depths of God. So yung pagkakilala sa Diyos itself, no? Pwede kong pakilala sa inyo, Lord Jesus Christ, etc. Pwede natin basahin yung mga storya, pero yung pagkakilala sa Diyos mismo, there is a Spirit that will reveal it to you. Sabi ni Jesus kay, di ba, kay Simon, nung tinanong ni Jesus sa mga disciples, sa tingin ninyo, sino ako? Sabi ni Simon Peter, ikaw ang you are the Christ, the Son of the living God. Sabi ni Jesus, hindi ang laman at ang dugo ang nagpahayag sa inyo, kundi ang Espiritu. So yung pagkakilala who God is, hindi ko kayang ipahayagin sa inyo. Ang Espiritu ang maghahayag sa inyo nito. At yun yung gusto ipakita ni Pablo. Bakit kayo nagkakampi-kampihan? Yung mga pangaral, yung mga pagtuturo, kahit gaano pa man yan ka-active o gaano pa man yan katahimik, kahit gaano ka man yan eloquent magsalita or hindi, bakit kayo nagatalo-talo? Lahat ng yan, ang Espiritu ang gumagawa at nagpapahayag sa inyo.
Nakita niyo yung point niya? Ba't pa kayo naghahanap? Pumipili ng mga ngaral, gusto ko si pastor ganito dahil quiet, gusto ko si pastor ganito dahil active. Why choose? Who will you follow? Sabi dito, these things God reveals through His Spirit. Ang preacher is just a mere instrument. Ang mga mangaral, ang mga nagtuturo ay isa lamang instrumento. Dahil ang Spirito, sabi dito sa verse 10, the Spirit searches everything. Ang Spirito ang siya nagpapahayag at magpapakita sa inyo even the deep things of God. Sa pamagitan ng Spirito na yan, doon mo lang mauunawaan ang salita ng Diyos. Sa verse 11, sabi dito, for who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him? So also, no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Okay? Sabi niya, kung sino nakakaalam ng thoughts nyo ngayon? Ano mga iniisip nyo? Hindi ko naman alam yung iniisip nyo, di ba? Ang nakakaalam ng mga iniisip nyo ay yung, sabi dito ni Paul, yung spirit ninyo. Kayo mismo. Kaya, yung pagkakilala sa thoughts, sa kaisipan ng Diyos, hindi pwedeng iba yung magpaalam, iba yung makaalam. Hindi nila alam ang iniisip at mga kaisipan ng Diyos, ang plan ng Diyos. Sabi dito, through the Spirit of God lamang ang makakomprehend ng kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos. It is through the Spirit of God. And now, verse 12, we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. Kaya ngayon, nauunawaan mo, nai-gets mo, nakukuha mo yung mga salita ng Diyos. This is not from the wisdom of this world. Ito ay sa pamagitan ng Spirito na sabi dito, who is from God. Na nagmula sa Diyos, na siya nananahan sa iyo. Ito yung naghahayag sa iyo, nagpapaunawa sa iyo, naguturo sa iyo ng mga salita at kalooban ng Diyos. Pwede ka makarinig ng mga salita ng Diyos pero hindi mo siya maunawaan, maintindihan. Marami mga nakakarinig ng salita ng Diyos and yet they do not follow it. Why? Because walang spirito na nagpapaunawa sa kanila. Pero kayo mga kabataan, by the grace of God, as time goes by, as we grow in grace, nauunawaan niyo unti-unti ang kalooban ng Diyos. Unti-unti, little by little. And it's not because dahil tumatalino kayo, it's not because dahil tumatanda na kayo, but it is from the Spirit of God that works in your life. So kahit bata kayo, kahit hindi pa kayo, kahit teenager pa lang kayo ngayon, God can reveal many things sa iyo ngayon kung ating i-desire sa gabing ito. So no one should boast. Kahit na kung may edad ka man, kung matagal ka na sa ministry, kung ikaw ay by age ay mas matanda sa sino man, hindi ka makakapagmalaki. Dahil ang wisdom ng Diyos ang siya naghahayag sa mga bagay ng Diyos. Hindi ang edad ang naghahayag. Hindi ang edad ang magtuturo. No? All of these things comes from the Spirit of God. Kaya sa chapter 3, going back doon sa kaisipan, kasi itong mga taong ito nagkakampi-kampihan, nagkakaroon sila ng mga grupo-grupo, pili-pili ng mga mangaral, gusto ko ito, gusto ko ganyan. Pero itong mga taong ito, itong mga mangaral, even na kanilang sinusundan, mga tao lang din yun. Yung mga instrumento ng Diyos na mga ginagamit sa inyo mga kabataan, mga tao lang din yan. They are not objects or they are not persons to worship. Mga tao lang din yan, maraming mga kahina, mga flaws. At dito si Pablo na-introduce sa chapter 3, ganito kaisipan, ako, si Apollo, si Cephas, mga tao lang din kami. Bakit kayo nagkakaroon ng mga grupo-grupo at may mga division na kampi-kampihan, ako kay Pablo, ako kay Cephas, ako kay Apollos. Itong mga taong ito, they are just humans, servants of God. Kumbaga nga, kumbaga sa isang paghalimbawa, no?
ang mga mangaral ay microphone lang ng Diyos. Ang mga mangaral, ang mga nagasalita sa inyo ay mga mikropono lamang ng Diyos. Kapag may marinig kayo, halimbawa, speaking of microphone, kapag may marinig kayong isang singer na magaling umawit, narinig niyo siya kumanta, ganda ng boses niya, ganda ng tinig niya. Di ba kapag narinig niyo siyang umawit, nai-impress kayo hindi dun sa microphone. Kapag narinig niyo siyang umawit, wow, ganda naman ang microphone niya. Hindi ganon. But you are impressed dun sa skill, dun sa talent nung kumakanta. And it's the same thing with God. Yung mga mangaral is just a microphone. Tools, means, para ilabas yung tinig ng Diyos. So yung adoration, yung admiration, yung pagka-impress mo sa salita ng Diyos, hindi dapat dun sa microphone, kundi dun sa pinagmulan, which is God. Okay? Kahit anong microphone pa yan, kahit Wow Magic Sing, o kahit high-end na microphone, kung pangit yung boses, pangit talaga. Diba? Hindi makadala sa microphone. Pero in whatever microphone, dahil ang salita ng Diyos, it is a living water. It is, sabi doon, nagbibigay ng buhay. So kung anumang microphone ang gamitin ng Diyos, ito ay magbibigay ng buhay sa inyo. So lahat ng papuri at pagdakila ay mauwi lamang dun sa pinagmumulan, hindi dun sa mikropono. Okay? Yun yung pinakita ni Pablo sa chapter 3. Mga instrumento lang kami ng Diyos. Kaya sabi nito sa chapter 3 sa verse 4, for when one says, I follow Paul, another says, I follow Apollos, are you not being merely human? What then is Apollos? What is Paul? Sino kami? Diba? Sabi niya, we are just servants through whom you believe as the Lord assigned to each. Ang Diyos lang nag-assign ng Pablo, ng Apollos na magtuturo sa inyo. Kung may marinig kayo ng mga mangaral, ang Diyos na nag-assign yan. Inassign kayo ng Diyos sa mapunta dito sa bulihan. At yung mga mangaral na ginamit in this church ay inassign sa inyo ng Diyos. So, wag mapunta dun ang ating paningin dun sa mga tao, kundi what God has planned para sa atin. Sabi ni Pablo, I planted, Apollos watered, but God gives growth. So it's neither he who plants, nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. So hindi yan sa tao, mga kabataan. So huwag tayo magkaroon ng kampi-kampi, huwag tayo magkaroon ng mga idea na kapag itong mangaral ay ginamit, oh, mabibless ako. Dahil gusto mo lang yung style ng kanya pangaral. Kapag ka active, talaga naman, nabibless ako. Kapag katahimik, talaga naman, inaantok ako. Mga kabataan, ang mga nagre-reveal sa inyo ng salita ng Diyos, hindi yung mangaral, hindi yung skill, hindi yung gift. It is the Spirit that is in your heart. Kaya kahit gaano katahimik o kamarahan yung isang mangaral, kung merong Spirito ng Diyos na nagbubukas sa iyo, ang puso mo ay magagalak. Katulad nung sa dalawa pa uwi sa Emmaus, diba? Nung binuksan sa kanila, ni-reveal ni Jesus yung mystery. Kasama nila si Jesus, hindi nila alam eh. Pero nung nabuksan sa kanila, sabi nila, yung kanilang mga puso, their hearts burn. Naramdaman nila that Jesus is speaking. Hindi pinahayag ni Jesus na, oy, ako to, si Jesus. Buhay ako. Hindi ganon. Simple lang na paghahayag, simpleng signs and wonders. Sa panahon ni Elijah, dumating yung still small voice. Hindi kinakailangan malakas. Hindi dumating sa earthquake, hindi dumating sa fire, hindi dumating sa thundering. On a still small voice, nagpahayag ang Diyos. That is to say that wag tayong mag-focus much katulad dito sa problema sa Corinto, huwag tayong tumingin masyado sa tao. Hindi sila yung important. Ang mahalaga ay ang Diyos na nagbibigay ng
lago. At merong inaddress si Pablo dito sa mga ganun yung kaisipan. Ano? Dahil itong mga ganun yung kaisipan na nag-aaway-away dahil ako kay Pablo o kay Cephas, ang ginagawa nilang idea or mindset is that pinagkukumpara nila yung mga ngaral. Pinagkukumpara nila yung mga lingkod ng Diyos. Huwag natin gagawin niya, mga kabataan. Merong mensahe rin si Pablo para sa mga taong ito na ganun yung kanilang idea. Nagkukumparahan ng mga lingkod ng Diyos. Sabi nga ni Pablo sa verse 7, hindi na mahalaga kung sino nagtatanim o nagdidilig. Ang mahalaga ay ang Diyos na siyang nagbibigay ng paglago. So itong mga taong ito na nagkukumparahan ng mga mangaral, pinagbabangga-banggay mga mangaral, wala naman silang issue, wala naman dapat problema, pero kinukumpara dahil ito mas active, ito mas hindi. Sabi dito ni Pablo sa verse 18 ng chapter 3 ng 1 Corinthians, let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise, iniisip niyo, matalino kayo, mas matalino pa kayo, mas magaling pa kayo. Parang ganun yung pananalita, no? Mas magaling pa kayo dun sa mga ginagamit ng Diyos. If anyone among you thinks that he is wise, let him become a fool. Ang ibig sabihin dito na let him become a fool, tayo magpakababa. Don't think too much. Sabi dito, let him become a fool that he may become wise. Dahil sabi ko nga, sa lahat ng bagay, sabi nga ni Pablo, sa lahat ng bagay, ang Diyos ang siya nagbibigay ng wisdom. Hindi dapat tayo nagkakumparahan ng mga gifts or ng mga talents. Gift to gift. No? Ang Diyos lamang ang wise. Ang Diyos ang siya nagkaloob ng mga gifts na ito, ng mga talents na ito. So tayo mga kabataan, maging maingat tayo, maging cautious tayo sa ganung pagkukumparahan ng gifts. Dahil ang Diyos lamang siyang wise, ang Diyos ang siyang may kaloob niyan. Sabi dito, sa inyo naman nag-iisip na kayo masatalino pa sa Diyos, bayaan ibaba ninyo ang inyong sarili. Kasi naging problema ito sa church ng Corinto. At hindi imposible na mangyari ulit sa ating panahon. Kaya may paalala ang salita ng Diyos. Ang Diyos lamang ang siya nagbibigay ng wisdom. Okay? Hindi lamang sa mga ngaral, kahit sa mga ginagamit in this ministry. MC, song leaders, iwasan natin yung pagkukumpara-kumparahan. Okay? Because those gifts, ang kaluwalhatian niyan ay para sa Diyos, hindi para sa tao. Whether na ikaw ay ginagamit sa ministry or not, ikaw ay nandito sa position na ito or not, sabihin natin choirman or not. Iwasan natin yung pagkukumparahan, you are above this person dahil ikaw ay member na itong ministry na ito. It's not the case. Because God has the wisdom, ang Diyos ang siyang nakakaalam ng iyong position. And you, kung hindi ka man malagay dun sa specific position na ginugusto mo, meron kang position in the kingdom of God na kinakailangan mong punan. Okay? So hindi dapat tayo magmataas sa Diyos. That is why on chapter 4, si Pablo nagsasabi, so binalaan pa niya, no, ina-address pa niya itong mga taong ito na nagkukumpara-kumparahan ng mga gifts. Kayo ng mga nag-judge, preacher to preacher, sabi niya doon, totoo that we should be found faithful, chapter 4 verse 2, dapat stewards tayo, dapat tapat tayo, di ba? Pero faithfulness, hindi in a sense ng idolatry. Maging tapat lang tayo sa mga ginagamit sa atin, maging true. Pero wag tayong maging parang idols na sinusundan yung mga tao. Dahil sabi nga sa chapter 3 kanina, sabi niya sa chapter 3, ay mga tao lang din yan sila, naging instrumento ng Diyos. If you think na wise ka, actually sa chapter 4, hindi natin masyadong pupuntahan in detail, pero nagbibigay si Paul ng isang sarcastic na remark. No, sabi sa verse 8, dahil sinasabi mo, you already have all you want. Chapter 4 verse 8, no? Already you have become rich. Without us, you have become kings. Dahil iniisip mo, mas matalino ka. So you have the right na pagkumpara dito, dapat si preacher ganito ganito yung gawin niya. O dapat si brother na ganito na ginagamit sa ministry, dapat ganito gawin niya. So if you think you're wise, sabi ni Pablo, sige,
Isipin mo yan. Pero sabi din sa verse 9, salamat na lamang sa Diyos, I think that God has exhibited as apostles as last of all. Ano ibig sabihin dito ni Pablo? No? Basahin. We have become, sabi doon, like men sentenced to death because we have become a spectacle to the world, to the angels, and to men. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. To the present hour we hunger and thirst. We are poorly dressed and buffeted and homeless. And we labor, working with our own hands. When reviled, we bless. When persecuted, we endure. When slandered, we entreat. We have become and are still like the scum of the world, the refuse of all things. Ano pinapatid ni Pablo? So kami ng mga apostol, sabi niya, yung mga ginagamit ng Diyos sa ministry, ay hindi talaga pinagkalooban ng mga gandang kalagayan. Sabi dito parang kami ay nag-aaring mga mangmang para kayo ay maturuan, maging wise. Kami ay nag-aaring, kami ay mahina. Sabi niya dito. Pero kayo pinalakas ng salita ng Diyos. Sabi din sa verse 11, naugutom kami, nauuhaw kami, we are poorly dressed. Alam niyo kung bakit ganun ang kalagayan? Upang even they na ginagamit ng Diyos ay hindi magmalaki sa kanilang sarili. At ikaw, na sinasabi dito ni Pablo, kami ay nahihirapan, pero kayo ay hindi rin dapat magmalaki. Yung mga ginagamit sa inyo ng Diyos ay nahihirapan sila totoo, at hindi sila nagmamalaki. Kayo rin naman na mga nakakatanggap ng blessings. Tayo rin naman nakakatanggap ng blessings sa mga ginagamit ng Diyos. Hindi rin dapat tayo magmalaki. Lahat tayo ay dapat hindi magmalaki. At dahil sa lahat ng bagay, sabi dito, ang Diyos ang siyang nagkakaloob. Sabi nga sa verse 14, I do not write these things to make you ashamed. Hindi ko sinusulat to para ipahiya nyo kami or mahiya kayo sa amin. I write these things, sabi niya doon, para ang kaluwalhatian ay mauwi sa Diyos lamang. So sa lahat ng bagay na kanilang tinitiis, ay kinakailangan humarap ng ganong tiisin. Para even they na ginagamit ng Diyos ay hindi sila magmalaki. So nakita niyo ang kalooban ng Diyos. Kung if it seems na may mga ginagamit, di ba? It seems kasi kung minsan, kapag may ginagamit ang Diyos sa harapan natin, para bang taas ng position nila? Para bang they are placed on a spot na para bang mas elevated sa atin? Pero it is not the case. Nilalagay din sila ng Diyos sa mga, at times, mas mahirap pang mga sitwasyon. So that even they that are instruments of God ay hindi magmalaki. So tayo rin naman ay hindi tayo tinuturoang maglaki. So may mga ganong mga mag-isip sa church ng Corinto. At actually kung babasahin nyo yung chapter 4, sabi niya doon, pupuntahan ko kayo. Personalin kong kausapin kayo about this matter. So imagine ganun kalala ang problema ng division sa church ng Corinto. To the point na nagkukumparahan sila ng mga mangangaral, ng mga preachers, ng mga ginagamit ng Diyos. Nagkakaroon ng divisions among this church. At maganda ang pinakita ni Pablo dito, to summarize it all. Sabi niya, wala sa atin naman talaga lahat yun. Sabi sa account sa Philippians, di ba? It is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Yung mga mangangaral ay hindi sila makakapagmalaki. Tayo rin naman ay hindi makakapagmalaki. Sapagkat lahat ng pagkaalam, lahat ng pagkatuto ay nagmula lamang sa ating Diyos. Okay. So yun yung isa sa mga problems na in-address ni Pablo sa church ng Corinto, yung divisions. Kalawang problema. So sa sulat niya na ito na napakarami or napakahaba, in-address niya yung kalawang problema. Isang problema ulit na nagpa-plague sa church na to ng Corinth ay ang sexual immorality. Okay?
So, within this church, kung basahin niyo yung chapter 5, verse 1, verse 2, sobrang lala ng problema ng mga taong ito sa karumihan. Sa verse 2 ng chapter 5, sabi doon, imagine, isang tao ay kinakasama niya yung kanyang stepmother. So, ganun kalalaha, ganun karumi ang immorality sa church ito. Maraming pang ibang mga bagay na mapupuntahan natin within the chapter, within the verses. Actually, ang problema, hindi lamang basta ginagawa nila yon, kundi sa kanila, okay lang. Yung ganung kalagayan. At yung ilan na nag-argue, na sinasabi, malaya na tayo kay Kristo. Okay lang yan. Malaya na tayo. May bihaya eh. Walang problema. Which actually, sabi ni Pablo, hindi yun totoo. Hindi dapat natin, sabi nga sa Romans, di ba? Naalala nyo? Hindi dapat natin samantalahin yung bihaya. Sabi niya sa Romans chapter 6, di ba? Magpatuloy ba tayo sa kasalanan dahil para yung biyaya ay mag-abound? Huwag na mangyari. Sabi ni Pablo sa chapter 5, para bang sabi niya, are you out of your mind? Sabi niya with a strong verse, with a strong statement, sabi niya, ang mga marurumi ay dapat alisin. Itong mga ganitong karumihan, sabi niya sa verse 6, dahil actually sabi pa dito sa verse 6, your boasting is not good. Nagmamalaki pa. Proud pa. With confidence, kanilang sinasabi yung kanilang mga karumihan. Pero ang sabi sa verse 6, do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Cleanse out the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened for Christ. Our Passover lamb has been sacrificed. It's a strong-worded letter na sabi ni Pablo, hindi maganda yung mga ganyan na nangyayari sa inyo na hinahayaan nyo mabuhay kayo sa karumihan. At nagmamalaki pa. Sabi ni Pablo, cleanse yourself from this. Alisin ni mga bagay na ito hanggang ma-purifies. Dahil sabi sa verse 7, for Christ Jesus, siya yung naglinis sa inyo. Huwag niyong hayaan na, sabi doon, yung unleavened bread ay mahaluan ng leaven, ng lebadura. Dahil Jesus died and rose again, nilinis tayo, hinugasan tayo, huwag nating hayaan na tayo mabuhay sa ganitong karumihan. Kaya sabi sa verse 8, let us therefore celebrate the festival not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and in truth. Laki ng problema ng church na ito sa immorality. Imagine niyo, itong mga churches na ito, accepted sa kanila yung ganitong karumihan, accepted sa kanila yung, dahil ini-introduce nila, sabi, mabiyaya naman ng Diyos. So, okay lang yan. Gawin mo yan kung gusto mo. Pero sabi ni Pablo, it's not the case. Ang mga lebadura ay sabi doon, it leavens the whole lump. Kaya dapat itong alisin. Dapat alisin yung mga karumihan. Ayaw ni Pablo, or lalong higit, ayaw ng Diyos na mahaluan ng karumihan kanyang church, kanyang iglesia. To the point na sa chapter 6, sabi doon, minsan, napasideways si Pablo ng onte, sabi sa chapter 6, minsan daw yung mga gantong problema na dapat kaya ng solusyonan within the church, umaabot pa raw ng korte. Umaabot ng barangay, umaabot ng sa kautosan sa Rome, sa government. Sabi ni Pablo, wala bang wise sa inyo na pwede magturo, magkasaway? Wala bang wise na siyang pwedeng mag-judge sa inyo? Dahil sabi ni Pablo sa chapter 6, verse 4, verse 5, sabi doon, do you not know na tayo maghahatol sa mga anghel? Eh bakit hinahayaan nyo pa yung korte, yung law, na mag-settle ng mga bagay na dapat kaya ng pag-usapan? Okay? So kung may mga issues tayo, brothers and sisters,
Kaya naman pag-usapan dapat yan. Hindi na dapat natin paabot sa korte. Okay? Mating hayaan na umabot pa sa judge of this world. Dahil merong mga wise na ginagamit na mga binibigay sa atin ng Diyos para magturo, mag-judge what is right and what is wrong by the grace of God. So going back, sabi doon sa verse 9, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? So going back to sa point, no? Ito mga karumihan na ito, yung mga unrighteousness, do you not know na ang unrighteous, it will not inherit the kingdom of God? Huwag kayong padaya, sabi doon. The sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Hindi sila magamana ng kaharian ng Diyos. Do you believe that, mga kabataan? That is true. Yung mga nag-practice ng mga bagay na ito, mga karumihan sa Diyos, ay hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. And that is a fact. Okay? Yan ay kautuhanan. Pero napakaganda na pinakita dito sa verse 11. And such were some of you. At time passed, dumating din yung panahon ng karumihan natin. Dahil tayo ay hindi nakakaalam pa fully ng salita ng Diyos. May mga times na nadumihan tayo ng kaaway. Yung mga times na naging idolaters tayo. Naging adulterers. No? Hindi naman on a sense ng practical term yan. Pero, di ba sabi doon, tumitig sa opposite gender na masama. Nang mayroong paganasa. Practice adultery. Or fornication. So, hindi ko masyado maalala yung term. Pero, all these things, mga karumihan, some of you, ilan sa atin, or marahil lahat tayo, ganito ang ating kalagayan before. Pero mga kabataan, listen to this. But you were washed. You were sanctified. And you were justified in the name of the Lord Jesus Christ. Marahil dumating ang kaaway at narumihan tayo. Pero sabi dito, ikaw ay nilinis, ikaw ay hinugasan, at ikaw ay inaring ganap na ng Diyos. At sabi sa isang talata, ang nilinis na ng Diyos ay huwag nang ipalagay na marumi. Lahat tayo nakaranas na ito. At times, kakamali tayo, kulang tayo. At totoo yung salita ng Diyos na kapag gumawa tayo ng mga ganitong pagkakamali, we will not inherit the kingdom of God. That is true. Pero paano tayo ngayon by the grace of God nakatanggap ng inheritance? Nilinis tayo, hinugasan tayo, at inari tayong ganap ng Diyos. So wag natin itong sayangin. Ikaw na pinatawad at nilimot ang iyong kasalanan. Sabi sa Romans chapter 6, magpapatuloy ka pa ba para ang biyaya ay mag-abound? Magpapatuloy ka ba sa iyong kasalanan? Wag nawa mangyari. Salamat sa ating Panginoong Kristo Jesus na siyang, sabi dito, siyang naghugas, siyang nag-sanctify, naglinis, naghugas, at nag-aring ganap sa atin. Kaya sabi ni Pablo sa chapter 6, verse 17, but he who is joined to the Lord, sino dito ngayon by the grace of God, you are joined to the Lord. Naalala niyo ba yung pinag-usapan na last Friday, di ba? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, you are reconciled back to God. So naibalik ka sa Diyos. Dahil naawa ang ating Diyos, dakila sa lahat. Sinugo niyang kanyang bugtong na anak para ikay mabalik sa Kanya. Dahil dati tayo, sabi sa chapter 3, all we like sheep have gone astray. All fall short of the glory of God. Pero by the grace of God, na ibalik tayo sa Kanya.
At ang sabi sa verse 17 in chapter 6, but he who is joined to the Lord becomes one spirit with Him. Kaya sabi sa verse 18, flee from sexual immorality. Iwasan natin ang karumihan for sexual immorality. Fornication ang ginamit sa ibang term. Pero so ganda yung term na ginamit dito, sexual immorality. Alam niyo ang kabataan ngayon, no? Kaya hindi rin ako parang nag-doubt na ito yung daanan dahil ang mga kabataan ngayon ay very much prone sa ganitong karumihan. At times, kaya mo itong ilihim, itago, pero walang lihim sa harapan ng Diyos. Pero salamat sa biyaya ng Diyos na ang sabi sa 1 John, kung tayo ilalapit sa Kanya at pagpapalinis sa amin sa ating mga karumihan, mga pagkukulang, pagkakasala, sabi doon, lilinisin niya tayo. He will cleanse us from all our impurities. Kung nagkamali man tayo dati, may paglilinis na ginagawa ang Diyos ngayon. That is why, kaya tulad ng ating inawit kanina, we are now washed in the blood. We are now free from sin. Tayo ay hindi na binibilang o tinatawag ayon sa ating mga kasalanan sa nakalipas. Kundi tayo ngayon ay pinatawad, nilinis, sinugasan ng ating Panginoon. That is why, kung ikaw ngayon ay nakaranas sa pagpapatawad, paglilinis, paghuhugas ng Diyos, layuan natin ang mga bagay na ito. Dahil anong explanation ni Pablo? At gusto ko makita niyo ito sa gabing ito, no? Bago tayo tuloy magtapos. Do you not know, verse 18 muna, flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Bigyan nyo ng gravity yung ganyang salita ni Pablo. Dahil ang sabi dito, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you? Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, ang iyong katawan ay templo ng Diyos, whom you have from God. You are not your own. For you, sabi sa verse 20, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Ano pinapakita dito ni Pablo? Itong mga taong ito, they just practice itong karumihan na tila ba, okay lang, ayos lang. But that is not the case. Kung tayo ay na kay Kristo na, at tayo kiniklaim at sinasabi natin that we are part of the body of Christ, at ang Espiritu Santo ay nanahan sa atin. Ang sabi dito, you are bought with a price. Mahalaga sa Diyos kung anong gagawin mo sa iyong katawan. Okay? Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Hindi lamang basta yung kaluluwa nito. Of course, mahalaga sa Diyos ang iyong puso. Mahalaga sa Diyos ang iyong spirito. Sabi nga sa isang talata, diba? God looks at the heart. Pero even yung ating mga physical na pangatawan, what you do to it is important sa harapan ng Diyos. Pakinggan natin ang sabi dito ni Pablo, know ye not that your body, hindi your spirit, hindi your soul. Sabi dito, your body is a temple of the Holy Spirit. And sabi doon, it's a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God. You are not your own. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, sabi dito, you are bought with a price. So what do we do, mga kabatahan? If you know that you are bought with a price, bigyan natin halaga yung ating mga katawan. Yung purity, yung kalinisan. So glorify God in your body. At kung meron tayo nasumpungan sa ating mga sarili na karumihan, kasalanan, sabi doon sa 1 John ulit, napakasarap ng talatang yun. Sabi doon, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us our sins. At tayo hindi na mabubuhay sa karumihan dahil sabi sa isang pantalata, ang nilinis ng Diyos ay wag na ipalagay na marumi. So hindi na tayo mabubuhay sa karumihan. Ngayon, iiwasan mo na ang karumihan.
by the grace of God. Okay? Nagkakaunawaan ba tayo mga kabataan? Medyo I'm scratching lamang yung surface, pero alam ko na intindihan niyo ako. Glorify God in your body, sapagkat mahalaga sa Diyos ang inyong mga buhay. Kapag hindi mo pinahalagahan yung kalinisan, sabi natin, yung katawan, sabi dito ay para mo nang niyuyurakan ang templo ng Espiritu Santo na nasa iyo. Kaya ikaw kabataan, meron kang responsibility na ingatan yan para magamit sa kalooban ng ating Diyos. Sa panahon ngayon, laganap ang mga karumihan. Laganap ang mga kasalanan. Hindi ko naman sinasabi na kapag ikaw ay nagkasala ay wala ng pag-asa. Kanina ko pa sinasabi na tayo ay nililinis. At kung ikaw ay magko-confess na lapit sa Diyos, ikaw ay nilinis na at pinatawad na at nilimot na ang iyong kasalanan. Pero meron tayong responsibility na mag-ingat. Mag-ingat. Mag-ingat to glorify God. Hindi lamang sa pag-awit. Hindi lamang sa yung kaluluwa. Oh, of course, dapat yung ating mga kaluluwa mismo. From the inside out, diba? Magpupuri ka sa Diyos. Dapat yung nasa loob muna. Pero even also your body. Yung buhay mo. Ito yung nahawakan natin. It should glorify God as well. Kaya pagdating sa chapter 7, dahil ito yung problema ng church ng Corinto, hindi natin masyado pupuntahan yung chapter 7 dahil si Pablo nag-detail lamang siya ng mga principles pertaining sa marriage, pertaining sa mga unmarried, sa mga widow. Actually, yung proposal nga niya sa chapter 7, di ba? Dahil sa kasalanan, sa temptation sa mundong ito, dapat ang yung lalaki magkaroon ng asawa. Sabi pa nga niya, gayahin niyo ako. Sabi niya sa mga kalalakihan, gayahin niyo ako, walang asawa. Pero, sabi din ni Pablo, hindi dapat tayo mag-force ng kaisipan sa isa. Kung halimbawa, ang isang tao, kung halimbawa, ang isang mangangaral ay walang asawa, hindi dapat niya i-force sa mga kabataan na wag na mag-asawa. Dahil sabi niya ni Pablo, you should live, sabi doon sa verse 24, in whatever condition each was called, therefore there let him remain with God. Live as you are called. Hindi lahat tayo tinawag para hindi mag-asawa. Okay? Live and remain sa iyong pagkatawag. Huwag mo hayaan kasi at this time din mga kabataan, at this time may mga nag-enforce din na huwag na kayo mag-asawa. Pabalik na ang Diyos. So hindi ganun din. Hindi tayo nag-enforce ng ganun dito. Hindi tayo mag-enforce pagkasabi na, mga youths, huwag na kayo mag-asawa. Hindi tayo mag-asabi ng ganun. Why? Because sabi rin ni Pablo even, hindi naman kasalanan ang mag-asawa. Hindi naman kasalanan ang mga marriage. Mabuhay ka lang according sa kalooban ng Diyos. Kung ano pagkatawag sa'yo ng Diyos, yung ikabuhay. At hindi dapat tayo mag-enforce ng culture, hindi dapat tayo mag-enforce ng belief sa sino man. Okay? Sabi sa verse 17 ng chapter 7, only let each person lead the life that the Lord has assigned to him and to which God has called him. This is my rule in all the churches. And even also ang Diyos ang siya nangungusap, even more so than Paul. Sabi dito, live a life na ang Diyos ang siya talaga sa iyo. At doon tayo magatapos sa gabing ito dahil may in-address si Pablo dito ng dalawang mga problema. Nakita na natin yung pinaka-solution according to the Word of God. Una, some people would be divided, would place a person very important sa kanilang buhay, mga mangangaral. Nilalagay nila na para bang Diyos. Sabi ni Pablo, we are just human being. At lahat ng wisdom ay nagmumula lamang sa Diyos. Ito lang ang problema na itong karumihan na nagpo-persist within the church. Mga kabataan, tayo pinag-iingat din ang salita ng Diyos. Itong mga
problema na ito, nangyari na ito before at possible na mangyari din muli kung di mag-iingat. That is why, maganda makita at maganda na ma-appreciate natin na ang sinabi ng salita ng Diyos na sabi doon, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Yung mga dinidiscuss natin ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, para bang napapanahon na topic. Pero napag-usapan na ito thousands of years ago. Diba? At tunay nga, kung ating papakinggan ang pangungusap ng Diyos sa mga pagtuturo, pagtutuwid, meron siya pinapangusap even sa ating panahon ngayon, mga kabataan. May mga pag-iingat na kinakailangan gawin. May mga pag-asaayos na kinakailangan gawin. At higit sa lahat, huwag natin kakalimutan, kung tayo lalapit sa Diyos ngayon, hihingi ng abag at awa, Lord, patawarin mo kami kung nagkaroon kami ng mga kaisipan na hindi maganda. Lord, patawarin mo kami sa aming mga karumihan. Merong nagsasabi na salita ng Diyos na siya ang maglilinis, maghuhugas, at mag-sanctify, mag-aaring ganap sa iyo. Hindi sarado pa, what I'm saying is, hindi pa sarado ang biyaya. Bukas pa para sa bawat isa. At kung tayo lalapit ngayon sa Diyos, confessing, Lord, mga bagay na pagkukulang ko, pagkakamali ko pa, ay nakikita ko, nababasa ko ngayon, then He is faithful and just to forgive us our sins. Kaya sa gabing ito, I hope, itong mga bagay na ito, yung mga ilang mga bagay pupunta natin on the following weeks na lamang, dahil hindi na maguluwat ang oras. Pero, I do believe that this is enough para magturo, mag-iwan ulit ng paalala para sa bawat isa. Nangungusap ang Diyos sa gabing ito at sabi sa pangungusap, kung narinig ninyo nangungusap ang Diyos, huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso. Tayo mo ko at manalangin, magpasalamat sa ating Diyos. Dakila namin Diyos, sa gabing ito kami ay kapasalamat sa iyong mga salita na very straightforward and yet, Lord, naniniwala kami na may mga paalala, may mga kinakailangang reminder na dapat naming bantayan sa aming panahon ngayon. Kapasalamat kami, Lord, sa paggawa mo sa church ng Corinto before, Lord, na yung mga pangungusap mo sa pamamagitan ni Apostle Paul ay applicable pa rin, relevant pa rin sa aming panahon ngayon. At ikaw ay naguturo, nagutuwid, nagasaayos na mga buhay sa pamamagitan ng mga salitang ito na ikaw ang siya nag-ordain. Kapasalamat kami, O Diyos, sa iyong wisdom na siya nagpapahayag sa amin ng iyong salita. Na hindi kami hinahayaan mabuhay sa mundong ito na walang alam. Hindi kami hinahayaan na mabuhay sa mundong ito na unawares. Kundi binibigyan mo kami ng pagtuturo, pag-asaayos, pag-utuwid para kami ay mabuhay as wise virgin na tinawag mo, isang bride na handa para sa iyo, Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, Lord, as we close this service, as we pray, ayan, Lord, ikaw ang siyang nakakita ng mga buhay, ikaw nakakala ng lahat ng aming mga istorya. Sa mga sandaling ito, Lord, tunay nga tinanggap namin ang paglilinis na nagmumula sa iyo. Ang pagpapatawad, ang kasalanan, ang karumihan na ginawa ng kaaway sa amin, ikaw ang totally naglinis, nagasaayos na ng aming mga buhay. Kaya sa mga sandaling ito, we are proud to say that we know that we are the bride that you are returning for. Ikaw, Diyos, ang patuloy pa maglinis sa mga karumihan, mga kasalanan, mga pagkakamali pa na nagagawa, O Diyos. We are but human at nangangailangan kami, O Diyos, ng tulong mo, ng habag at biyaya mo, O Diyos. Kaya kung may pagkakamali pa, may mga karumihan pa, Lord, we come to your throne of mercy. Humingi kami ng habag at awa sa iyong luklukan. Sa mga sandaling ito, we can claim, we can profess that the blood of Jesus cleanses us from all our sins. Palain ang iyong pangalan ng Diyos, mapurihan ka, bayahan ang mga salitang ito naming nabasa at tinanggap ay magbigay ng pagpapala, pagtuturo sa bawat isa. Maraming po salamat, O Diyos, at lahat ng bagay na ito pinabalik namin sa iyo, kapurihan, pagdakila, sa tangit na pangalan mo ni Kristo Jesus. Amen.